Hello everyone! Welcome to my vlog. For today's vlog, i-flex ko yung mga gulay namin sa garden. Siyempre yung ulam ko. Yung ulam ko, parang feeling ko nasa probinsya lang ako. So, ayan yung kamatis namin. Nung nakaraan na nag-video-video ako, maliit pa lang, wala pa masyadong bunga. Pero ngayon, tingnan mo, ang dami na ng bunga niya. So, nagsangag ako ng kanin. Tapos, nilagyan ko siya ng kamatis. So, bali sinangag na kanin na may kamatis. O, ayan. Hindi nga siya namalaya ng asawa ko. Masarap siya eh. Na ano pala eh, na kamatis eh. Sarap na sarap siya eh. Sabi ko sa kanya, alam mo ba kung anong kinain mo? Kung ano ba yon? Yung sinangag, hinalo ko. Sabi niya, hindi. Sabi ko, kamatis yon. So, ang aking menu, puro may kamatis. Sa daming kamatis. Ayan o. Yung kamatis, nilagyan ko sibuyas, ginisang bagoong at saka itlog. Itlog na ginisa, nilagyan ko kunting bagoong, tapos ginggisa ko siya, tapos pakwan. Tapos yung kanin na sinangag na may kamatis. O, diba? Puro kamatis. Ito naman yung sa anak ko ulam. Anak ko hindi naman kakain ng mga kamatis na yan eh. Kaya iba sa kanila. Bali sa akin lang. O, diba? Kasi nung nakarang gabi, wala yung asawa ko kasi sunod-sunod kasi mayroon siyang meeting. Nagbanding siya sa mga friends niya. Kaya ako lang. Kaya Philippine food craving talaga ako kasi pag wala siya, Philippine food kinakain ko. So ayan na pag hinog-hinog na kinukuha ko. Yan kasi ang favorite ko. Ayaw ko ng sobrang hinog, yung pang lambot na kamatis. Yellow na rin siya. Ayaw ko, hindi ko mahilig. Gusto ko ganyan pa lang, no, parang ano pa siya, yung kumbaga hindi pa masyadong hinog. Masarap siya ulam. Pero kung pula na siya malambot, ayaw ko nun. Gusto ko gisa lang yan. Pag masyadong pula ang kamatis. O tingnan mo, daming bunga niya oh. Hanggang sa taas, sa dulo. Yan ang aming ano, yung litos. O, yung sili namin, ang dami na rin bunga oh. Tingnan mo. Hindi lang yan, sa ano pa yun, sa harap marami. Pati ang litos. Yan, maliit lang yan, konti lang yan, dito lang yan sa likod. O, tingnan mo, yung talong may bunga na rin. Sa likod lang yan, pero yung sa harap doon sa bahay ng biyanan ko. Yan naman, tanim ko alugbate. O, yan o, alugbate. Sana mabuhay siya. Yan naman ang aking litos. So, sige pa rin o. Sige pa rin pang dahon niya dahon. Sige ng pitas ko ng pitas. Sige dahon pa rin ng dahon. Alugbati. Yan ang pag-alwalo ko. Masanggupsal ako eh. Minsan ginagawa kong sandwich. Ayan naman, kalabasa. Yung ihubak na tawag na dito na baby squash. Ayan, kinuha ko na kasi magugulay ako. So, dalawang kinuha ko dyan. Ang hirap po. Hirap pa putulin. Oops. Diba? Laki na siya. Gawin ko siyang tindang chige at saka hubak pokong. Yung gisa ba, stir fry. Sa pinakamataas. O, ayan pa yung isang taso. Malaki rin, o. O, diba? Fresh yan siya, mga guys. Mga ves. Wow. Wala talagang halong chemical yan. Yung biranda namin sa taso. Yan. Itong bahay namin sa taas. Diyan kami palagi nakatambay sa beranda. Daming bunga. Yan o. O, tingnan mo yung bunga na. Ang dami pa, o. Dami. Oh, dami pa na sunod ng bunga niya. Oh, tingnan mo, mayroon pa sa baba. Pipino. Ayan ang pipino. Tapos, kumuha na rin ako ng Anong binan ko sa akin? Kukunin tawag dyan, pipino. Tingnan mo, pipino namin. Ang dami din ng bunga. Oh. Kumuha din ako yan. Kinuha ko yung dalawa. Kukunin ko to. Kasi pag matagal, magkakaroon na siya ng buto sa loob. Hindi na masarap. Nagkakalaglag na So, ayan, kamatis. Ang daming hinog. Oh. Favorite ko pa naman yan. Yan ang gusto ko. Yung ganyang kulay pa lang. Hindi pa masyadong red na red. O, tingnan mo. Fresh na fresh ang gulay ko. O, tingnan mo, may yellow. Mayroon na siyang hinog. O. Kinuha ko na yung tatlo. Huwag na. Kunin ko pa. Kasi inulam ko siya. Ang daming bunga na. O, diba? Ang daming gulay. Ang daming bunga na. Basta masipag ka lang, hindi ka mawalan ng makakain. Hindi ka mawalan ng ulam. Dapat masipag ka lang. Kahit saan ka pa, kahit nasa probinsya ka o syudad. O, tingnan mo yung sili, o. Ang daming bunga. Yon. Konti lang ang kailangan ko lang kinukuha ko kasi gagawin din yung kimchi sa balang araw, sa susunod na buwan.
Ang dami. Balang araw man sinabi ko. Sa susunod na buwan. So, ayan naman, ang patatas. Pinapaharvest na yan ang binan ko sa akin. Sabi ko, pag may time lang, kaso busy pa ako. Ayan, may laman na yan. So, kahapon, nakakuha din ako dyan ng 10. Tapos, sabi ko sa kanya, pag may time naman ako ulit, hukayin ko siya. Kasi nga, masyado akong busy. O, yan o, laman niya. O, diba? Pag hukayin mo, marami yan. Tanggalin mo yung plastic. O, tingnan mo. Kalabas o. O, diba? O. Patatas. Maganda lang kasi dito sa bayan ng biyanan ko. May space siya para sa garden. Tapos malapit pa yung bahay niya sa kalsada, sa highway, sa bus. Lahat-lahat. Sa palengke. O, diba? Sa downtown. Kaya gandahan ako dito sa lugar namin. O. Sabi ko sa kanya, hindi ko lang lahatin. Ang kailangan ko lang kukunin ko ng patatas. Kasi nga wala akong time. Busy ako. May pasok pa ako. At saka yan ay hapon na yan eh. Dami ng lamok. Kinakagat ako ng lamok. O, tingnan mo, may munggo pa siya. Oh. Tingnan mo. Sabi ko, kunin yung munggo mo to. Gawin ko itong tinula. Masarap kaya yan pag hilaw. Gusto ko yung itinula, yung hilaw ng munggo. Ba't may munggo pa siyang tanim? So, ayan na. Diniligan ko na. Kasi sobrang init panahon. Dry na dry sila. Tingnan mo, diniligan ko. Sabi niya kung may time, linisin ko daw yan. Linisan ko ba? Ayusin ko kasi tingnan mo magulo. Sabi ko, pag may time na, kasi busy pa ako. Ang dami kong ginagawa sa buhay. So, may ampalaya pa ako dyan, mga besh. Tingnan mo, may ampalaya. Pakita ko sa inyo ang palaya ko dyan. Wala pa siyang bunga. Pag may bunga, may ampalaya na rin ako. O, tingnan mo, ampalaya. O, tingnan mo, kinagat pa siya ng uod. Bilib talaga ako sa uod na diabetes at ang uod. Pati daw ng ampalaya, pinagtsagaan niya. Na diabetes at ang uod. Sa dami-daming dahon, ampalaya lang inat-ngat niya. Sabi ko, naman na diabetes ata sigurong uod. Ayan ang mga besyo. Tingnan mo mga gulay na kuha ko. O, diba? Fresh na fresh yan. Galing sa garden. O, diba? Masarap talaga pag mayroon kang meron kang garden kasi ang gulay mo fresh ba? Bagong pitas. Kisa kung bumili ka sa Mart sa palengke, matagal na yan na pitas. Wala na yung nutrients. Tapos, babad pa yan sa gamot. Ayan ha, pinanghiwa ko ng mga kamatis. Kasi gagawin kong ulam. Wala kasi asawa ko. Kaya, craving ako sa Pinoy food. Pag nandito asawa ko, hindi naman ako makapagluto ng Philippine food. Korean food naman kasi syempre sabay kami kumakain. Yan, ginawa ko yan. Sinangag ko siya. Tapos yung kalahati, ginisa ko, nahalo ko sa itlog. Tapos yung iba, ginawa ko naman na parang daw salad-salad, doon silada. Lagyan ko lang ng bagoong at saka, bagoong ginisa at saka egg na hard-boiled. So, yung bagoong, homemade yan. Ako nagawa niyan. So, bali, ang ginawa ko niyan, yung pang-kimjang nilabla na, na hipon. Daming binigay ang binan ko sa akin, isang garapon. So, tapos, ginawa kong gisa. Ginisa ko siya para mahalo ko sa mga gulay. Tapos, ang kalahati, iniwan ko para naman sa pang gisa sa ibang gulay. So, ayan na, nagprito na ako ng itlog na may kamatis. Yan ang dati, ulam ko dati nung high school. Wala nang time magluto-luto. Minsan, pag may time, gulay-gulay. Minsan, pag umaga, yan lang, ginisang kamatis sa itlog. Para sa akin, sapat na. O, diba? Maganda talaga pag may ka. Meron kang garden. So, ayan na. Yummy. Ginisang itlog na may kamatis. Tapos, sinangag na kanin na may kamatis. O, diba? Simpleng buhay lang. Huwag mo nang pangarapin yung buhay na marangya. Sa simpleng buhay, basta importante sama-sama, masaya. O, ayan na. Ginlagyan ko ng bagoong ginisa. Tapos, inalo-halo lang sa sibuyas at saka kamatis. Tapos, hard-boiled. Para sa akin, solved na. Ulam na yan. O, diba? Hindi na ako naglagay ng ng dilis. Kasi may bagoong na eh. Kaya hindi na ako naglagay. So, yan naman. Para naman yan sa pangsangag. Yung sangag ko, fried rice ko sa kamatis ang kanin. Fried rice, tomato. Ayan. Pero ang sarap niya, Hindi nga nalasahan ng asawa ko na may kamatis ang fried rice, eh.
May natira ako, pinatikim ko siya, tapos nilutuan ko siya ng chicken na kalbi. Tapos wala ng kanin na puti. Sabi ko, sinangag ang natira kasi hindi mo sinabi sa akin na kakain ka eh. So, ayan na. Flex-flex ko na yung aking niluluto kasi kakain na ako. Gutom na ako niyan. Yung mga anak ko, kulit-kulit pang ingay pa kasi nakakain na sila unay. Naglalaro sila. Sabi ko sa kanila mga maingay. Kasi nga, nagbablog ako dito. Ayan. 'Di ba? Ang sarap ng ulam ko. Busog na busog ako dyan. Yan lang, simple lang ulam ko. Sobrang busog. Tapos nagkain pa ako ng watermelon or pakwan. Sarap ng kain ko dyan. Tapos ang init, kaya sabi ko sa kanya, di ba tayo pwede mag-aircon kasi nga di pa kayo naligo. So, nag-electric fan lang. Yan. Tapos kamatis naman na ginisa. Ang sarap. Ano talaga siya? Kulang na lang dyan ang piritong isda or di kaya tuyo. Wala kasi akong tuyo, mga besh. Okay lang kasi bawi naman meron naman akong bagoong. So, bawi-bawi. Bagoong na lang. Yan. Sinangag na kanin. Ang sarap. Ang sarap ng kain ko dyan. Sabi ko, makalimutan ko na naman ang daming pakain ko dito. Ano na naman sikmura ko. Baliktad na naman to. Kaya sabi ko, dapat maintain ko lang mang kain ko. Control. Hindi ako pwede magkain ng sobrang madami kasi, siya. Na sakit ang sikmura ko. O, tingnan mo yung kamatis ang kinuha ko dun sa garden, sa likod. Malaki pa sa kamay ko. Ang bigat. Para siyang apple. O, tingnan mo daw. Apple, tomato. O, tingnan mo. Sobrang laki. Masarap din yan i-shake. Sa Korea, ginagawa nila yung shake. O di kaya, wala lang. Kinakain nila diretso. Prutas nila yan kasi dito sa Korea. Hindi yan gulay nila. Ayan. So, sinishake yan dito sa Korea. O di kaya, wala. Kinakain lang diretso. Ayan ang lasa na kasi niyan, medyo matamis-tamis eh. Yan, matamis yan siya. Pag niluto mo yan, ihalo mo dun sa sinigang mo, pwede rin. Kasi para siyang maasim. Parang pag sinigang mo, maasim. Ito gulay, marami nang lagay mo, parang maasim-asim. Di mo na kailangan maraming sinigang mix. Yan naman ay vitamin drink. O, vitamin C. Binigay ng biyanan ko. So, nung nakaraan, umaga pala yan mo, nakaraan sinabi ko. Noong umaga, nagluto pa rin ako ng kamatis na may dilis. Ayan. Lang ako ng dilis. Parang stir fry lang ba? Na parang ko lang siya. Walang mantika. Parang nasanlag ko lang siya. Tapos, maliit na dilis na anchovies. Tapos, ayan. Lagyan ko na ng itlog na naman ng hard-boiled. Tapos, ayan siya, 'di ba? Yan ang breakfast ko. 'Di ba? Ang sarap. Ang sarap siya. Simpleng ulam lang, pero busog na busog ako. Tapos kape. Ayan. Dami kong itlog na laga kasi ang dami naming itlog. So, nakaraan, nag-sale ang itlog. So, ang dami ng asawa ko nakuha kasi nga, nagpa-reserve siya. Alam niya naman mahilig kasi kumain ng itlog na nilaga. Sa mga anak ko naman sa fried. So, yan ang aking ulam. Nilagyan ko lang siya ng bagoong at saka anchovies na maliit. Yung dilis na maliit ba? Yung pinaka-small nga size na dilis na yung parang ko sa atin ba, sa Ilonggo do kalkag. Kalkag ang tawag. Kalkag yung parang kalkag na hipon yan eh. Alam ko hipon yun eh. Ito naman pinaka-baby na, pinaka-maliit na dilis. Pero kahit yan lang ang ulam ko, alam mo, sarap. Ang dami kong nakain. Grabe. Tapos kape. Yan ang binibili ko. Medyo manamis na.